Ngayon mga kapatid, ito po si Attorney Dayan Marie Sanchez ang appointed liquidator ng Insurance Commission sa Loyola Loyola Insurance issue po ito Ito po ang Loyola plans. Marami ho itong mga apektado na mga plan holders nito. At ito nga po, ito abiso para po sa Loyola Plans Consolidated Incorporated. Importante po, mabigyan po tayo ng guidance sa isyong ito. Attorney, magandang umaga po. Opo, magandang umaga po, Mr. Ted and DJ Chacha. Opo. Salamat po sa inyo pong panahon para po mabigyan po ng guidance natin ang mga plan holders po ng Loyola. Opo, salamat din po sa pagkakataon na to. Opo, sige, attorney, ito ho muna kasi alam po naman natin na matagal-tagal po itong pinagdaanan ng Loyola Consolidated Plans Consolidated Incorporated na isyong ito. Saan ho ba ito nagmula at ba't ba bumaksak ang kumpanyang ito? Unfortunately po talaga, nagkaroon ng mga problema ang mga pre-need companies. So, iba po ang pre-need company sa mga insurance companies. Ang karaniwang, ang konsepto natin ng pre-need company, pag naalala natin, dati po may cap, di ba po? Tapos nagkaroon ng Prudential Plans Inc. Ako rin po yung liquidator nun. Dati po, based on history, ang mga pre-need plans na to that usually sell memorial plans, mga pension plans, at saka educational plans, parang binibili po natin ng advance yung mga serbisyo na kailangan natin pag namatay tayo, pag mag-aaral na po yung mga anak natin, or pag mag-retire po tayo. Ang problema po dati, bago nalipat sa Insurance Commission ang regulation and supervision ng mga kumpanyang to, hindi talaga nabantayan ng SEC ang mga investments na ginawa nila. Kaya po, hindi po sapat yung return on investment or kung saan nila pinapasok yung mga binabayad na premiums ng mga tao, yung mga plan holders, para mabalik sa plan holders ang mga benefits na pinangako sa kanila. So basically po, parang may inherent flaw dun sa business model ng mga pre-need plans na ngayon po sinusubukang ayusin ng Insurance Commission nung lumipat na po ito sa regulatory supervision nila noong mga 2010. Nagkaroon din po around 2010 ng pre-need code. So talagang ito ay isang special law na nag-govern lang mismo sa mga pre-need companies. Nung linipat po ang mga kumpanya na to sa Insurance Commission, nagkaroon po ng mga review ang Insurance Commission at doon nila nakita na madami pong mga deficiency sa mga pre-need companies. Ibig sabihin po, mas malalaki po ang liability kesa sa mga assets. And pagdating ng panahon, kunwari sabay-sabay mag-mature ang mga plano at kinailangan ng mga benepisyo ng mga members nila, hindi yun mababayaran. So, sa Loyola po, sa punto ng Loyola, nung 2019 pa lang po, linagay na po sila under conservatorship. Ibig sabihin, napansin na po ng Insurance Commission na may financial deficiency sila, pero ang malala nung mga panahon na yon ay ang lack of liquidity. So maaari po madami silang assets, katulad ng mga real property, pero wala naman silang cash na pangbayad ng mga benepisyo pagdating ng pangangailangan ng mga plan holder. Dahil doon, nag-appoint sila ng conservator para bantayan yung mga transactions ng Loyola. At pinigilan na rin po nila ang Loyola sa pagbenta ng mga bagong plan. Unfortunately po, kung matitingnan natin, 2019 ito, naabutan ng pandemic. So talagang stop ang lahat talagang lahat po tayo nag-suffer sa pandemic. And isang kumpanya na talagang nagsasuffer na to begin with, mas bumagsak pa po during the time of the pandemic. Kaya dumating po sa panahon na noong December 31, 2022, 2.4 million na po ang deficiency. Yun po ulit,
ang difference ng assets sa liabilities. So napakalaki po ng liabilities sa assets. Sorry, 2.4 billion. Sorry. Yun. Opo. I would like to correct myself, 2.4 billion. Tapos, wala pong cash, 29 million lang ang cash Aray ko. available as of the end of December 2022. Aray ko. Kaya po, nagkaroon ng stay order. Ang commission, ibig sabihin, wala nang babayaran muna ng mga benepisyo. At nangyari po ito noong mga February this year. Tapos, ang liquidation po eventually nangyari noong September 29, 2023 dahil wala na pong mabigay na solusyon ang kumpanya at saka kahit ano pong gawin namin as conservator and as IC, tuloy-tuloy lang lumalaki yung deficiency. Ayun. So, nandun po tayo ngayon sa liquidation dated September 29, 2023. Yun po. Ayun, ang linaw ho ng kumbaga storya na nitong Loyola na ito sa paliwanag po ni Attorney Dion. Attorney, yung pong as of today, ilan po ang plan holders nito pong nitong Loyola Plans Consolidated Inc. na ito? Opo, while ngayon we are still confirming and putting together the master list. So pwedeng magbago po itong mga numero na to. Pero ang estimated namin is 175,831 plan holders. Sa memorial, we have 119,148. Pension, 28,864. And EDUC, 27,819. So yung total po, yung 175,000 po na yun. Yung 175,000 mahigit, ito na po yung total ng EDUC at saka pension. Opo, at saka memorial po. Tsaka memorial. Ma'am, so lahat po ito, lahat ng ito, kung babayaran sila doon sa kanilang mga hinulugan na mga plano, 2.4 billion o higit pa doon? Kung babayaran po sila sa mga babayaran nilang plano, including po ito yung pre-need reserve. Yung kunwari po, dumating na yung maturity ng plano nila, ano yung kailangang ibayad sa kanila. As of December 31, 2022, nasa 3 billion po lampas-lampas ang kailangang bayaran sa mga plan holders na to. Unfortunately po, yung nagkamali po ako. Nasa 5 billion 769 plus ang kailangang bayaran sa mga plan holders. Samantalang po, yung total assets lang na meron yung kumpanya ay nasa 3 billion plus. Kaya nga po meron tayong deficiency na 2.4 billion. Ayun. Opo. So, yung assets nito naman kasi, puro ito, hindi pa automatic na may co-convert mo sa cash. Opo. Yun yung problema. Okay. Attorney, ito hong Loyola na ito, kailan sila huli pang nagbenta? Kasi 2016 na ho, di ba sinasabi na nga, lumutang na ang problema nito noong paman? Opo. So sila ba nakapagbenta pa ng bagong mga plano? Hindi na po. Early nitong decade na to, bagong decade na pala tayo. Mga 2010, around that time po, hindi na nila pinayagan magbenta ang Loyola. So, bale po itong mga siniservisyo na lang po namin, yung mga dati pang plan holders. Okay, sige po. So, yun po ang total 175,000 mahigit na mga plano combined. Opo. Okay, and then, sa ngayon po, whether nag-mature na ang plan mo o hindi pa nagmamature, obligado ang Insurance Commission na gumawa ng kaparaanan para mabayaran ng Loyola ang lahat ng plan holders depende sa komputasyon kung magkano kanya matatanggap. Opo, tama po yun. Pero
Ngayon po kasi, nung September 29 pa lang liniquidate tong kumpanya. Mm-mm. Tapos, nagkaroon kami ng 4 na linggong publication na nag-end nung October 21, 2023. Mm-mm. Itong publication na to is to verify yung mga plan holders kasi may listahan po kami ng mga plan holders. Pero minsan, may mga plan holders na for some reason, hindi sila nalagay doon. Or kailangan lang namin kumpirmahin na talagang totoo yung mga nakasulat doon ng mga pangalan. Kaya nandun po kami sa stage na yon. Pero ang talagang ultimate goal namin is pag nakumpirma na itong master list of plan holders na to, titingnan namin lahat ng mga nabayaran na nila, kung nag-mature na, kung meron na silang natanggap ng mga availments or benepisyo dati. Tapos, hihingi po ako ng tulong. I will employ certified actuarial to help compute the liquidation value. So, titingnan nila kung magkano ang binayad, kung may benepisyo ng natanggap, kung nag-mature na yung plano, tapos ikukumpara nila to dun sa available cash asset. Okay. Opo. Tapos, magkakaroon po tayo ng mga ilang tranche distribution. Bale, pag may nabenta po kami ng mga assets na malaki-laki, magkaka-distribution ulit po. Opo. Ma'am, dito po ngayon sa inyong notice to the public, kaya ho kami tumutulong din sa Insurance Commission para ipaalam po ito. May binabanggit po kayong mga deadline para sa lahat po ng mga plan holders ng Loyola, anuman po ang plano po ninyo, urin ho ng plano, ay makipag-ugnayan na po sa inyong tanggapan sa Insurance Commission para ho ma-verify ang kanila pong mga claims na ito and then matulungan maiproseso yung mga claims nila dito sa Loyola. Opo, tama po yun. Okay, so pwede ho bang bigyan niyo po ng petsa mga nakikinig sa amin para po makapag-avail po nito? Otherwise kasi kaninyo after April 18, 2024, ano po ha? Oo, ay baka hindi na po sila mabigyan po ng ng pagkakataon na maka-refund o makakuha po ng claim. Opo, yun nga po yung linabas naming publication. Galing po yan sa Insurance Commission and madami po ding nalito dahil medyo official directive po ito eh. So, ang ginawa namin para makatulong sa mga plan holders, magpa-publish rin po kami na sa website ng Insurance Commission and ng Loyola ng 5 simple steps. So, ang deadline po ng ang last publication po natin is October 21, 2023 para sabihan sa lahat na nasa liquidation tayo. Pero tuloy-tuloy po na nakapaskel sa website ng Insurance Commission and ng Loyola na under liquidation na po para lagi silang pwedeng mag-check doon para sa mga petsa na to. 180 days from October 21, 2023 is April 18, 2024. Yun po yung nabanggit ninyo. Yun yung last day po of filing claims. Okay. So ano lang po itong ibig sabihin ng filing of claims? Number 1, sana po ihanda ng mga plan holders ang kumpletong pangalan nila, contract number, type of plan, kung memorial, education, or pension, date of maturity, kopya ng certificate of full payment kung talagang tapos na ang pagbabayad nila ng mga premium, kopya ng plano, valid ID, and marriage certificate kung ikinasal na. Opo. Lahat po ito pwedeng isubmit sa opisina namin sa One Corporate Center sa Julia Vargas. Pero ang pinakamadali po, para din may kopya ang mga plan holders ng mga original certificates of availment nila and contract plans, kahit i-xerox na lang po nila or i-scan. Opo. At i-email nila ito sa lpci.conservator@gmail.com. Opo. Doon po sa Kung mga... sakali pong, kung sakali lang pong pumanaw ng plan holder, pwede din pong ipasa ng mga heirs nila ang kopya ng death certificate or patunay ng kaugnayan ng beneficiaryo sa plan holder. Kunwari, kopya ng
extrajudicial or judicial settlement, and marriage certificate. Opo, okay. Tapos maghintay na lang po ng mga susunod na updates. Okay. Kasi as I mentioned earlier, yun nga po yung una namin ginagawa, kinukumpleto namin yung master list. Okay, sige. Ito pong 175,000 mahigit na mga plano, live ito, no? I mean, lahat ito ngayon ay, kumbaga, lahat ito ay payables pa, no? Opo, yun Okay. based po on the records of the company. Okay. Pero, yun, gusto talaga namin makumpirma kung talagang tama itong mga records na to. Okay, sige po. Ma'am, ngayon po nabanggit niya memorial plan. Ngayon po naman meron pang Loyola Memorial diyan sa Sukat. At meron pa silang ibang mga branches. Meron din po mga Loyola Chapels. Ito bang mga ito doon sa may memorial plan? Dapat bang asikasuhin sila ng Loyola para doon sa kanilang mga memorial lots o kaya po dito po sa serbisyo ng kanilang memorial chapels? Opo, medyo nakakalito po kasi itong group of companies na to, ang ginamit nilang lahat na pangalan is Loyola. So, pero sa totoo po, iba't ibang kumpanya to, different shareholders, and completely separate entities. So, ang nangyayari usually, kunwari bumili ka ng Loyola Memorial Plan sa Loyola Plans Inc., which is the company under liquidation now, you can get your lot, yung mga memorial benefits, not just from Loyola-affiliated companies like Loyola Chapel, pero from other accredited service providers. So dahil po sa sitwasyon na talagang wala na pong pera ang Loyola, pati po itong mga accredited service providers, including Loyola Chapels, hindi na po nagbibigay ng benepisyo kasi hindi po sila nababayaran ng mga services na rinirender nila sa mga plan holders. Sige, sandali ho. Para lang sa kaalaman ninyo, 150 million kunwari ang utang namin ngayon sa Loyola Chapels. Kaya talagang bago pa lumaki yung utang na yon, hindi na muna nagbibigay ng benepisyo para sa kahit sinong plano holder. Okay, sige. Sandali lang, ma'am. Ito magandang issue ito, Chacha, sa mga nakikinig ngayon sa atin. Usually, ito yung catch dito o medyo, ginagawa pong come-on ng ilang mga nag-aahente dito. You're saying, attorney, na itong Loyola Plans Consolidated Inc. na ito is an entirely different entity from the operators and owners of Loyola Memorial Park or Loyola Chapels? Yes, correct po. Opo. Okay. Pero ba, bagamat sila po ay magkakaiba, pero yun bang mga nakaupo as officers ng Loyola Plans ay halos pare-pareho din sa Loyola Memorial Park or kaya Loyola Chapels? Actually, hindi po. Merong may kapareho, mga isa o dalawa. Pero talagang yung mga officers and yung mga board of directors, ibang-iba po. Opo. Pero yung ownership nito, meron bang kaugnayan yung Loyola Plans sa ownership nitong mga gumagamit ng Loyola Memorial Park or Loyola Chapels? Actually po, meron kaming ownership. Ang Loyola Plans, merong mga shares of stock sa Loyola sa Loyola Chapels. Pero minority na po. So, hindi kami Minority na, pero dati po sila majority? Hindi. Malaki rin po yung ownership, pero less than 50% po. Pero ngayon, mas mababa pa. So, ang ginagawa ko mga steps para sana maayos na rin po itong issue na to is ipapabenta ko, ipapabuyback ko sa Loyola Chapels yung mga shares ng Loyola Consolidated Plans para magkaroon kami ng pera na madidistribute sa plan holders at saka para mabayaran na rin namin yung utang namin sa kanila. Kasi talagang may utang din po kami sa mga iba't ibang accredited service providers namin. Okay, so medyo yan naklaro po natin. Siguro hindi naman sa lahat pero
Usually kasi kapag binebentahan ka ng ganito, nababanggit itong mga memorial garden, Loyola Memorial Garden na ito, Loyola Chapels na ito, na para bagang iisa lang sila. Kaya Oo ikaw nga naman, po, ikaw, nagkaroon ng miscommunication po ng mga ahente dati eh. Yun yung problema. aha, opo, opo. Parang ano lang yan siya na sabi ko sa'yo dati, di ba? Parang usually may mga bangko na ang kanilang pakilala ay napakalaki nila, di ba? Ito yung bangko, Bank A, etc. And then meron silang malalaking mga realty, di ba? Mga, ito, gumagawa ng condominium, may mga mall sila, ang laki-laki nila. Pero kapag bumaksak yung bangko, sasabihin mo, meron naman kayong mall. Hindi, ibang kumpanya yun. Separate and distinct yun dito sa financial institution na ito. Usually, ganun po, di ba, attorney, no? Para sa bandang huli, kapag may problema na yung isa, humihiwalay na po yung iba. Sa totoo lang po kasi dati, ay sa totoo, sa umpisa pa lang, hiwalay na po talaga sila. Kaya lang po, dahil sa mga marketing strategy, yung ginagamit sa marketing at saka promotions, yung mga pare-pareho nilang pangalan. Which, hindi naman yun bawal under the law. Pero sa totoo lang, nakakalito po talaga to dun sa mga clients, Opo. customers nila. Opo, sige So po. pag nagkakaproblema yung isa, akala nila madali na lang na i-salvage or tulungan ng isang pang kumpanya. Hindi nila nalalaman na talagang pag dalawang separate corporations yan, ang assets and liabilities ng mga corporation nito are distinct and separate. Okay, sige po. So ma'am, opo. So ma'am, wala ho bang pananagutan dito ang criminally ang mga nasa likod po nitong kumpanyang ito, considering na nagtiwala ang mga tao sa kanilang future dito kasi nga pre-need po ito, pati edukasyon, pati pensyon, pati nga memorial plan mo, pinagkatiwala mo, and eventually hindi maayos ang paggamit sa perang inyong pinag-ambag-ambagan, kaya napunta tayo dito? Opo, syempre po yung criminal liability, napakahirap niyang i-prove. Mangyayari lang po talaga yan kung talagang may fraud na naganap. As I explained earlier po, talagang may intrinsic problema po ang pre-need business model. Kasi di ba po ang mga investments, kunwari nagpasok tayo ng pera sa stock market, di ba? May risk and return po yun. Alam natin na pwede tayong kumita ng malaki, pero kung bumagsak ang stock market, bababa din mawawalan din talaga po tayo ng pera. Unfortunately, sa marketing ng mga pre-need products at saka minsan sa marketing rin po ng mga insurance products, sa mga sinasabi ng mga ahente nila, parang hindi nila na-explain na talagang kahit na may bilhin kayo ngayon or na insurance or pre-need product, may chance, lalo na kung bumabagsak ang ekonomiya, na hindi makuha ang mga benepisyo. And dahil doon, nagkakaroon ng miscommunication po. Okay. Tumitiwala po yung mga plan holders na 100% makukuha nila to. Pero sa totoo, lagi pong may risk. Kasi itong mga pera na pinapasok nila, invest po to sa market. And pag mababa yung market, hindi nila ma-match yung inflation, talaga pong hindi mababayaran yung mga benepisyo na inaasahan nila. Napakalungkot po nung sitwasyon. Opo, sige ma'am. Kasi nga po parang SSS siya, di ba? Ganun din po. May mga board seats niya sa mga korporasyon because they buy stocks of different corporations na publicly listed. Yun po SSS. Ganun din po ang GSIS. In this case po, no, dito sa Loyola, ma'am, saan ba sila nag-invest na nagkamali sila? Ano ba ang error sa business model nito? Yun, kaya dati po kasi nung nasa SEC pa ang regulation, may time na okay lang mag-invest sa mga real estate properties. So, madami, yun din ang naging problema ng mga lumang pre-need companies. Invest sila ng real estate company kasi maganda yung market dati. Tapos hindi nila inasahan, syempre, na at some point,
mahihirapan ng i-liquidate itong mga to or ibenta. At saka bumagsak din, nagkaroon po tayo ng mga ilang recession. Noong 2007, tapos itong pinaka-recent natin, COVID, hindi talaga tayo in actual recession, pero talagang the economy is not in a very good position. So all of these affect the returns that are promised to the plan holders. So, okay. So, parang CAP, College Assurance Plan. CAP po talaga yung pinakamagandang example. Oo, nag-invest itong pamilyang ito sa mga golf courses, sa MRT3. Ano po, ginamit yung pera para dito po sa college assurance ng mga anak natin sa iba't ibang negosyo, pero nung bumaksak itong mga negosyong ito at nagmamature na ang mga plans, wala silang pambayad. Tama po, yun yung problema talaga po. Kaya nga po ngayon, Pero, under the Insurance Commission, bawal na po yung ganong portfolio. Okay, so bawal na po. Ngayon, paano mamantiwala namin ngayon dito sa mga nagbebenta pa rin ngayon ng mga insurance plan? Marami ho ngayon yan, ma'am, na nagbebenta po. Ano yan, nangangahulugan na kapag kami binebentahan ng ahente, hindi naman magsasabi sa amin ng ahente na, hindi tayo sigurado dito, ha? Baka dumating pagkakataon malugi itong kumpanya. Lahat naman sila siguro, di ba ma'am? Paano kaya ito ma'am? Ano ang ating proteksyon ngayon dito bilang mga consumers o umaasa po sa ating mga binabayarang insurance? Para sa akin po, whether you are buying an insurance plan or a pre-need plan, dapat laging pumapasok kayo sa transaction na yon with eyes wide open, na maintindihan po ninyo na ang pera na ipapasok ninyo, i-invest ito sa market. Hindi na po ngayon sa mga real estate properties kasi hindi na yun pinapayagan ng Insurance Commission. Pero kahit sa stocks, bonds, lahat to naaapektuhan ng market. Ako rin po, nag-invest ako meron akong life insurance. Talagang bumagsak yung VUL ko during the pandemic. Pero mas masakit sa loob po kung talagang naniwala kayo na 100% aakyat yung pera ninyo. So dapat lang siguro more education. Sana tumulong ang Insurance Commission to educate the public about what they are really getting into. Dahil syempre po itong mga pre-need companies and insurance companies, they are in this for profit. So they are in there to market their company. Hindi naman false promises talaga yon. It's just that nagkakaroon ng misunderstanding na definite ang benepisyo. When in fact, walang definite benefits talaga dahil we are all bound by the market. Okay. Pero ma'am, dito po sa Loyola, wala pong nakikita so far ang Insurance Commission na anything kumbaga fraudulent dito na ginamit yung pera ng plan holders sa mga negosyo na personal na pinagkakitaan ng mga board of directors ito, mga may-ari nito? Wala naman po. Talagang tiningnan po namin yon kasi kung meron po, magpapa-fraud audit tayo. Ang nangyari talaga dito is medyo may mismanagement, parang napabayaan din po, pero it's really the kind of investment. Masyado silang heavily invested in real estate properties and raw land. Okay, pero ngayon ma'am, yung pong real estate properties and raw land na yan, yung kanyang market value magkano vis-a-vis the 2.4 billion nakakulangan po nila? Ayun nga po, yung binanggit kong amount ng total assets kanina, nasa 3.3 billion. Kasama na po dyan yung mga real estate properties na to. So, pa rin sila para dun sa mga liabilities. Okay. Kaya nga po, nandito na po tayo sa point of liquidation in which hindi na natin papansinin yung liabilities. Ang gagawin lang namin, lahat ng effort namin, ma-liquidate or mabenta itong mga assets na to para pwede na po namin i-distribute in different tranches
Okay. Para at least po kahit papaano may mabalik sa mga Opo, plan plan holders. holders. Okay, Cha, maliwanag pong ating ugnayan at kami sa mga nakikinig ngayon, I hope na kayo po natutuho dito sa napaka-importanting isyong ito with Attorney Dion Sanchez. Ano, Cha? Okay tayo? Hindi, marami nagme-message po ngayon ng mga Loyola plan holders. Tama yung narinig ko kanina, ma'am, no? Direkta na po sila dun sa email na binigay nyo. Hindi na... Opo, yun yung pinakamadali po. Hindi na po sila makikipag-ugnayan pa sa Loyola kasi ang dami daw pong plan holders ngayon ang nagre-reach out sa Loyola bago pa malugi pero even before wala nang reply. So paulit lang po ng email para po doon sa mga nakatutok sa atin na syempre lahat hoping and praying na may maibalik kahit papano dito po sa pinaghirapan nila. Talaga pong may maibabalik. Hindi ko pa lang masabi kung magkano dahil kailangan ko pang mag-work with actuarians at saka auditors. Pero yun yung pangako ko po. Based on dun sa last na liquidate kong company na PPI, malapit na po kaming natapos doon. Naka 5 distributions na kami over the past 10 years. So sana po tiwala lang po and konting patience, pasensya na po sa lahat. Ang email address namin ay lpci.conservator@gmail.com. I made sure na po na bumili kami ng madami talagang space sa Gmail para dahil madami pong pumapasok sa mga email. Pero we just need a bit of patience to respond. Anyway po, confirmation lang po ngayon kung kasama po kayo sa plan holder list. Okay. Oo, At this point. last na lang po, ma'am. Yun po bang mga nag-cash surrender value kasama po ba sa may chance na maibalik kung hindi man buo or kalahati ng mga naihulog nila? Unfortunately po, yung nag-try mag-avail ng cash surrender value nung panahon na nasa conservatorship pa kami, hindi na po yun matutuloy kasi hindi naman naaprubahan yun ng buong buo ng Insurance Commission. Kaya balik na lang po tayo dun sa ordinary plans namin. Dahil nga may cash surrender value sila, ibig sabihin plan holder sila at definitely may makukuha sila dun sa distribution namin. At least may makukuha. Sige No? po. Oo. So, Opo. Attorney Dion, matanong ko lang po, yung bang issue sa Supreme Court ng College Assurance Plan, resolved na ba? Ay, sa totoo lang po, I'm really not updated. Pero kasi, itong mga college assurance plan at saka yung mga dating pre-need companies Yung Pacific Plan, oo. Ano po yan hindi pa sila under Insurance Commission. Kaya ang nangyari is, dinaan ito sa korte. So as we know, medyo matagal po ang proseso pag nasa korte and nababalitaan ko sa mga cap holders na mga kakilala ko, hanggang ngayon wala pa po silang natatanggap kahit konti. At least ngayon po under the Insurance Commission and the new pre-need code, may natatanggap po ang mga plan holders kahit papano. Are you aware po, what is the prejudicial question pending in the Supreme Court regarding CAP? I'm sorry po, I'm not aware po of that. Sana po ma-interview ninyo yung liquidator po ng CAP. Opo. Sino po liquidator nun? Ay, hindi ko rin po alam po kung sino. Matagal na po yun. Ang liquidator nun under SEC pa? Opo, under SEC po yun naging under liquidation. Okay, sige po. Attorney Dion, thank you for educating us this morning, ma'am. Salamat po na marami. Thank you so much for this chance and I'm just here for the plan holders in case may mga sumusunod na tanong. Opo. Thank you po. Salamat na marami. Si Attorney Dion Marie Sanchez, ang appointed liquidator. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.